Si Sofia ay isang babaeng kahanga-hanga sa maraming aspeto, matangkad, maputi, matalino, sexy, at napakaganda. Ngunit sa kabila ng kanyang taglay na kagandahan at katalinuhan, sa edad na 32, wala pa rin siyang bagong kasintahan mula nang maghiwalay sila ng kanyang unang pag-ibig noong high school hanggang kolehiyo. Mahal na mahal niya ang lalaking iyon, ngunit napilitan siyang tapusin ang kanilang relasyon dahil sa kagustuhan ng kanyang Kuya Gabriel. Ang Kuya Gabriel niya ang sumusuporta sa kanyang pag-aaral noon, kaya't ang bawat nais nito ay kanyang sinunod, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagsasakripisyo ng kanyang sariling puso. Gaano man niya kamahal ang lalaking iyon, kinailangan niya itong iwanan para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga pangarap. Ngayon, isa na siyang ganap na doktor at natupad na ang kanyang pangarap na propesyon, ngunit hindi ang pangarap niyang makasama ang lalaking pinakamamahal niya. Hanggang ngayon, nararamdaman niyang ang lalaking iyon pa rin ang tunay na laman ng kanyang puso. Pinangarap niyang bumuo ng pamilya kasama ito, at hindi niya maisip ang sarili na maging asawa ng iba. Hay, bakit ba hindi ko siya makalimutan? Baka nga may asawa na siya ngayon, bulong niya sa sarili habang pilit niyang inaalis sa isip ang mga alaala ng nakaraan. Sofia, pwede ba? Tigilan mo na yan. Matagal na yun, at baka nga hindi ka na niya naaalala. Ikaw ang nakipaghiwalay, pero ikaw din ang hindi makamove on. Pero, kung sakali mang magkaroon ng pagkakataon na makita ko siyang muli, gagawin ko ang lahat. Lahat ng sakripisyo ay handa kong gawin para mahalin siya ng tama sa ikalawang pagkakataon, dagdag niya sa kanyang sarili habang ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho. Biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang opisina. Pasok po, malumanay niyang sabi. Sa pagbukas ng pinto, itinaas niya ang kanyang tingin upang makita kung sino ang dumating. Agad siyang napatayo nang makita ang kanyang head doctor, si Dr. Marquez. Kayo po pala, Dr. Marquez, magalang niyang bati habang tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata. Dr. Robles, hindi may kakaila na isa ka sa pinakamahuhusay na doktor sa ospital na ito. Ngunit nais kong ipaalam sa iyo na kailangan mong lisanin ang ospital na ito kaagad, seryosong sabi ni Dr. Marquez. Napamulagat ang mga mata ni Sofia, litong-lito sa narinig. Dr. Marquez, bakit po? Ano po ang dahilan? Ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko sa trabaho. May nagawa po ba akong mali? Tanong niya, halatang nag-aalala. Lumapit pa ng bahagya si Dr. Marquez at hinawakan ang kanyang balikat. Kailangan mong umalis dahil may mas magandang oportunidad na naghihintay sa'yo, sagot nito na nagbigay ng mas malaking pagtataka kay Sofia. Mas magandang oportunidad. Ano pong ibig ninyong sabihin, Dr. Marquez? Tanong niya, puno pa rin ng kalituhan. Ngumiti ang lalaki at magalang na nagsabi, ngayong umaga, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ginoong Dalton. Hiniling niya na ikaw ang maging personal na doktor niya. Huwag kang mag-alala, Dr. Robles, maaari kang bumalik dito sa ospital anumang oras kapag natapos na ang tungkulin mo sa kanila. Malaki ang utang na loob natin sa pamilya Dalton kaya hindi natin sila maaaring tanggihan. Ang dating litong ekspresyon ng mukha ni Sofia ay napalitan ng kasiyahan at pananabik. Ako po ang magiging personal na doktor ni Mr. Dalton. Totoo po ba ito? Tanong niya na may halong saya at pagkamangha. Isang napakalaking karangalan para sa kanya ang maging personal na doktor ng isang miyembro ng pamilyang Dalton. Ang pamilya Dalton ay kilala sa kanilang ospital bilang mga tagapagligtas noong panahong muntik nang magsara ang ospital. Kung wala ang suporta ng mga Dalton, maraming doktor ang nawalan ng trabaho at maraming pasyente ang hindi naalagaan. Kaya't ang pagkakataong ito na magsilbi sa kanila ay itinuturing niyang isang marangal na tungkulin. Oo, totoo ito, Dr. Sofia Robles. At magsisimula ka na ngayong araw, kaya bilisan mo ang paghahanda. Nasa labas na ang sundo mo, tugon ng lalaki. Agad namang sumunod si Sofia at nagmadaling inayos ang kanyang mga gamit. Paglabas niya, sinalubong siya ng isang lalaki na nakasuot ng itim na uniforme. Napatingin siya sa badge nito, na may logo ng pamilya Dalton. Kayo po ba si Doktora Robles? Magalang na tanong ng lalaki. Ako nga po, sagot niya ng may paggalang. Ikaw po ang iniatas sa akin ng mga Dalton. Ako po si Usme, ang kanilang personal na driver. Tara na po, iniaya nito. Tumango siya ng mabilis. Sige po, sagot niya na may halong pananabik. Agad siyang sumakay sa magarang limousine. Habang nasa biyahe,
hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Bagamat excited siya sa bagong tungkulin, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang dala niya ang pangalan ng ospital at kailangan niyang gawin ang lahat upang hindi mabaigo ang tiwala ng pamilya Dalton. Pagkalipas ng ilang minuto, narating nila ang isang napakalaking mansyon. Ang laki, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng engranding tahanan mula sa labas. Doktora, pasok na po tayo, mahinahong sabi ng driver. Sumunod siya rito at nang makapasok sa sala, sinalubong siya ng isang matandang lalaki na may tungkod. Halata ang karangyan sa bawat sulok ng mansyon, ngunit mas tumatak sa kanya ang presensya ng lalaking nakatayo sa harapan niya. Sa tingin ko, ikaw ang Doktora Sofia Robles, tama ba? Magalang na tanong ng Don, na agad namang sinagot ng dalaga. Ako nga po, at isang malaking karangalan na mapagsilbihan kayo, Ginoo Dalton, tugon niya na may ngiti. Tumawa ang matanda at sumagot. Batid kong isa kang mahusay na doktor, Miss Robles, ngunit hindi ko inasahan na ganito kakaganda. Kung ikaw ang magiging manugang ko, wala akong reklamo. Siguradong maganda't gwapo ang magiging mga apo ko sa'yo. Pero, may nobya na ang anak ko kaya mas mabuting itigil ko na ang iniisip ko, biro nito habang tumatawa. Maraming salamat po sa inyong papuri, magalang na sagot ni Sofia, na may bahagyang ngiti. Maupo ka muna, Miss Robles. Mag-usap tayo habang hinihintay natin ang magiging pasyente mo, niaya ng Don. Napakunot ang noo ng dalaga sa pagtataka. Ang ibig niyo pong sabihin, hindi po kayo ang aalagaan ko, tanong niya. Ngumiti ang Don at sumagot. Ay, hindi ako, iya. Ang anak kong si Peter ang aalagaan mo. Biglang lumitaw ang isang binata mula sa likuran ng Don. Papa, kailangan ko nang umalis. May problema raw sa opisina, sabi ng gwapong lalaki na kahawig ng Don. Ngunit napatingin ito kay Sofia at ngumiti. Sino itong magandang babae? Hindi mo man lang sinabi, Papa, na may kasama kang ganito kaganda. Kung alam ko lang, sinamahan na kita agad dito, dagdag nito sa tono ng isang playboy. Don Dalton, siya po ba ang aalagaan ko? Kung ganun, I'd love to be your baby, beautiful lady, biro ng binata habang inaabot ang kamay ni Sofia upang halikan. Ngunit mabilis na inunat ng Don ang tenga ng kanyang anak pabalik sa kinatatayuan nito. Papa naman, reklamo ng binata. Pati ba naman si Doktora, hindi mo palalampasin. Pasaway ka talaga, umalis ka na, o baka gusto mong putulin ko ang tenga mo, banta ng Don habang hawak pa rin ang tenga ng anak. Fine, fine. Bitawan mo na tenga ko, Papa. Namumula na reklamo ng binata bago ito binitiwan ng Don. Tumayo ito ng maayos at kinindatan si Sofia na parang walang nangyari. Hay nako, bakit pa kita naging anak, Adrian, mahinang sabi ng Don habang napapailing. Iya, hindi ang pasaway kong anak ang aalagaan mo kundi ang panganay kong si Peter. Naaksidente siya sa sasakyan isang linggo na ang nakalipas, at hindi maganda ang naging resulta sa kanyang braso. May personal doctor siya, pero umalis ito dahil sa isang mahalagang lakad abroad. Kaya ikaw ang kinuha namin bilang kapalit, paliwanag ng Don. Maya-maya lang ay darating na siya. Sinundo niya lang ang babaeng nakatakdang ipakasal sa kanya sa airport. Kape pala ang gusto mo, magalang na tanong ng Don habang iniaabot ang tasa. Agad naman itong tinanggap ni Sofia. Would you like me to make you a coffee? Tanong ni Adrian na may nakakalokong ngiti sa kanyang labi habang nakatitig sa dalaga. Nginitian siya ni Sofia at magalang na tumugon. Maraming salamat, pero kaya ko na po, aniya habang naglagay ng kape sa tasa. I love your smile, Doktora. Pakiramdam ko, gusto na kita, pabirong sambit ni Adrian habang nilalaro ang dila sa loob ng kanyang bibig. Maghunos dili ka nga, Adrian. Akala ko ba aalis ka na? Saway ng Don sabay palo sa ulo ng anak gamit ang maliit na kutsara. Hindi maiwasan ni Sofia ang matawa sa eksena. Gwapo si Adrian, ngunit sobrang maangin at tila labis na bilib sa sarili. Oh, nandito na pala ang anak ko, masiglang sabi ng Don. Napalingon si Sofia habang isinasali ng mainit na tubig sa tasa, ngunit sa kanyang pagkagulat, natapon ito sa kanyang kamay. Agad siyang tumayo mula sa kinauupuan habang nag-aalala ang Don. Doktora Robles, are you alright? Pasensya na kung nagulat kita. I didn't mean it, paumanhin ng Don. Ayos lang po, wala po kayong kasalanan. Ako po ang hindi nag-ingat,
Tugon ni Sofia habang hinihipan ang namumulang kamay. Sa kabutihang palad, hindi naman malubha ang pinsala. Let me see, sabad ni Xander, ang bagong dating, sabay hawak sa kamay ni Sofia at hinaypan ito ng may pag-aalala. Okay lang ako, mahina niyang sagot, ngunit hindi mapigil ang bumalik ang kanyang tingin kay Xander. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at tila nagulat ang bawat isa. Sa mga mata ni Sofia, naroon ang tuwa na makita muli ang lalaking bahagi ng kanyang nakaraan. Gusto niya itong lapitan, hawakan, at higit sa lahat, yakapin. Ngunit paano niya ito magagawa kung may hawak na itong iba? Isang kirot ang sumilay sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang taong minsan niyang pinakawalan. Are you sure that you are okay? Tanong muli ng Don. Ngumiti si Sofia at magalang na sumagot. Yes, Don Dalton, I'm all okay. Huwag na po kayong mag-alala. Salamat, Adrian. Pero okay lang talaga ako, bilang niya sa binata habang dahan-daang inalis ang kamay mula rito. You're a doctor, so I better listen, sagot ni Adrian bago ibinaling ang atensyon sa kanyang kuya at sa babaeng katabi nito. Papa, aalis na ako. Parang mainit na dito. Biro ni Adrian habang nakatingin kay Isabela, na tila hindi makatingin pabalik sa kanya. Mag-ingat ka, habilin ng ama sa kanyang anak. Nang magtama ang tingin ni Adrian at ng dalagang si Isabela, masuyo niya itong tinitigan, tila ba may nais siyang ipahiwatig. Sa kabila ng kanyang damdamin, alam niyang hindi niya maaaring agawin si Isabela mula sa kanyang kuya Peter, dahil ito ang kanyang dakilang pag-ibig. Ngunit, siya'y walang magawa, hawak na ito ng kanyang kuya. Hindi ka pa rin nagbabago, Isabela. Napakaganda mo pa rin, bulong ni Adrian bago siya tumalikod at naglakad palayo. Matapos umalis si Adrian, ipinakilala ng Don si Kiana sa binata. Peter, siya si Dr. Kiana Robles, ang bago mong personal na doktor, pakilala ng Don sa kanyang anak. Ngunit, naningkit lamang ang mga mata ni Peter. Hindi ko kailangan ng doktor, Papa. Ayos na ako, at wala akong balak tumanggap ng serbisyo mula kan inuman. Mas mabuting umalis na siya ngayon, matigas na sagot ni Peter, na tila ba ayaw niya talagang makita si Kiana. Ngunit, hindi rin niya masisi ang sarili kung hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang galit sa kanyang puso matapos ang lahat ng nangyari. Anak, hindi pa ganap na magaling ang iyong aso, at kailangan mo pa rin ng doktor sa tabi mo, hindi ba? Sabat ng Don, pilit na inuunawa ang anak. Papa, hindi ko talaga kailangan ng doktor, mariing sagot ni Peter sa kanyang ama, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Makulit ka talaga, Peter. Sige na, hayaan mong suriin ni Dr. Robles ang iyong braso. Kapag sinabi niyang ayos ka na, ibabalik ko na siya sa ospital, maaari ba? Pagpapaliwanag ng Don, na sa huli napapayag din si Peter. Habang masusing sinusuri ni Dr. Kiana ang braso ni Peter, hindi niya maiwasang sulyapan ang mukha ng binata. Wala pa rin siyang pinagbago, gwapo pa rin siya tulad ng dati. Ngunit tila nawala na ang dati niyang sigla. Bakit parang napakalamig na niya ngayon? Sa kanyang isipan, naglaro ang mga salitang hindi niya masabi, Peter, akala ko noon iniisip lang kita dahil sa mga kasalanan ko. Pero mali ako, mahal pa rin pala kita. Gusto kong maging akin ka muli, ngunit alam kong hindi na iyon madali dahil may iba ka ng mahal. Habang iniisip ito, ibinaling niya ang kanyang tingin sa nobya ng binata, na tila walang kapantay ang kagandahan. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Peter, pilit na itinatago ang kanyang damdamin. Tapos ka na bang suriin ang braso ko? Naiirita nitong tanong sa kanya at doon palang nabawi ni Kiana ang kanyang isipan na kay layo na nang narating. Oo, tapos na. Maayos na ang braso mo, tingin ko kailangan mo lang ng therapist para sa mabilis mong paggaling upang magamit mo na ulit ang braso mong ta. Anrito sabay tayo ng binata habang ni isang tingin ay hindi siya nito tinitigan. You heard it, Papa. Therapist ang kailangan ko at hindi doktor, anito sa ama. But Dr. Robles can do that too, right? Sambit ng Don at tumango ang dalaga ang tugon. Yes, Don Dalton. See, instead of hiring a new therapist si doktora na lang ang kunin natin, doktora mo na, therapist mo pa, and son I trust no one kundi siya lang. Siya ang gusto kong mag-alaga sa'yo at dahil ikaw lang ang nag-iisang anak ko na nandito eh. Nais kong may iba kang kasama bukod sa mga kasambahay mo rito.
I want to make sure na magiging maayos ang kalagayan mo at ito ang desisyon ko. Doc Robles will be staying here. Lahat nito na hindi nagustuhan ng binata. What? She will stay here? No, Papa, that woman will not be staying here sa loob ng mansyon na ito. Ayoko nang may kasama lalo na kung siya, agad nitong tutol sa ama niya na siyang pinagtaka ng doon. Why you can't let her stay sa mansyong ito, Peter? Bakit parang natatakot kang makasama siya? Do you know her? May kasalanan ba siya sa'yo? May nakaraan ba kayo? Sambit ng Don na ikinatahimik ng binata. No, I don't know her, sagot ni Peter na siya namang tumusok sa puso ni Kiana. Parang hiniwa-hiwa ang puso niya sa sagot nito, kay sakit ng kanyang nararamdaman upang itanggi siya ng taong labis niyang minahal noon. Pero ano rin ba ang punto kung aamin ito na may nakaran nga sila kung hindi naman naging maayos ang kanilang relasyon, idol? Don't know her. It's just that ayoko sa kanya. She's not giving me a good vibe, dugtong nito. It's because nasanay ka lang sa dati mong doktor, but I know na magkakasundo din kayo ni Doktora Robles, anito sa anak tsaka ibinaling ang atensyon sa dalaga. Drew Robles, simula sa araw na ito ay dito ka na maninirahan sa pamamahay ko para sa mas mabilis na paggaling ng anak ko at ikaw na ang bahala sa kanya. Pwede ba yun? Ito sa dalaga at magalang na sumagot si Sofia. Yes po, Mr. Dalton, sagot niya rito. Kinaumagahan ay maagang nagising si Sofia. Pagkababa niya ay handa ng almusal para sa kanya. Manang, nasa na po ba ang Don? Hindi ba siya sasabay sa hapag? Kanyang tanong sa kasambahay. Ma'am, ang Don Dalton po ay hindi dito nakatira. Ang mansyon na ito ay pinagawa lang para kay Boset. Ang Don Dalton ay may ibang pamilya at anak si Boset sa kasambahay lamang ng Don Dalton noon. Upang makabawi sa anak ay iniregalo ng Don ang mansyon na ito sa anak niyang si Peter sa kadahilan ng ayaw makisama ni Boset sa pamilya ng Don, paliwanag nito si Dalaga at tumango-tango lang si Sofia, kaya pala biglang nagbago ang buhay ni Peter dahil isa pala itong anak sa labas ni Don Dalton. Ah, ganun po ba? Si Peter, hindi ba siya sasabay sa hapag? Aniya rito at iniling siya nito. Hindi po. Pero pinagsabi niya sa akin na umakyat daw agad kayo sa itaas pagkatapos ninyong kumain, anito sa kanya bago siya nito iniwan, nagmabdes daladala ang lihim niyang pagmamahal rito. Pagkarating niya sa labas ng silid nito ay akmang kakatok pa sana siya nang mapagtantong bukas pala ang pintuan, halatang hinihintay nito ang pagdating niya. Bago itinulak ang pinto ay humugat muna siya ng malalim na hininga upang palakasin ang kanyang loob. Peter, pinapatawag mo raw ako. Ay taterapy na ba kita ng ganito kaaga? Tanong niya rito dahil hindi niya alam kung bakit siya nito pinatawag hindi pa nga ito nag-aalmusal. Agresibo naman siyang tiningnan ng lalaki sa mga mata at nakaramdam siya ng pagkailang rito. Ang mga titig kasi nito para sa kanya ay puno ng pagkamuhi, ibang-iba sa kung paano siya nito titigan noon na punong-puno ng pagmamahal. How dare you call me just by my name, Doktora? Who the hell are you to call me so casual na para bang malapit tayo sa isa't isa? Don't act like we know each other, boss. Call me boss, Peter. Maldito nitong wika sa dalaga at napayuko na lang si Sofia. Ang agresibo ng boses nito na para bang sukang-suka ito sa kanya. Okay, boss, Peter, aniya habang binabalot ng sakit ang kanyang puso. Sa bawat mariing pagbigkas ng binata sa mga kataga nito ay tila punyal na tumatarok sa kanyang dibdib. Ang tono nito ay tila ba nais nitong ipahiwatig sa kanya na wala na siyang lugar sa puso nito. Bakit mo ba ako pinatawag rito? Ready for the therapy ka na ba? Muli niyang tanong rito at padubog na tumayo ang binata mula sa kama. Dahan-dahan itong inihakbang ang kanyang mga paa palapit sa dalaga habang may matalim itong titig para rito. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Peter ay hinahanda ng dalaga ang kanyang katawan at tenga mula sa masasakit na katagang maaari pa niyang marinig mula sa bibig ng lalaki. Nang makalapit ay agresibo siya nitong hinawakan sa magkabilang braso. Ano ba? Nasasaktan ako, reklamo niya sa binata dahil kulang na lang ay baliin nito ang kanyang buto. Nasasaktan ka? Gaano kasakit? Mas masakit ba kumpara sa ginawa mo sa akin noon? Bakit ka pa bumalik? Bakit mo tinanggap ang trabahong to, ha? Bakit hindi ka na tuluyang mawala at hindi ka na dapat nagpakita pang muli sa akin, Sofia? Anito sa kanya habang nag-aalab sa galit ang mga mata. Hindi ko alam na ikaw ang pagsisilbihan ko. Hindi ko alam na isa kang Dalton.
Hindi ka Dalton noong naging tayo kaya wala akong alam, paliwanag niya rito habang namumula na ang kanyang mga mata at anumang oras ay handa nang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Masakit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ngunit mas masakit ang mga titig nito sa kanya. Siguro naman sinabi ko kay Papa na ayaw kitang tumira dito, ay siguro naman batid mo na sa iyong sarili na ayaw ko sa'yo, na ayaw kitang makasama at ayaw ko rin maging sa serbisyo mo sa akin. But why the hell you stay? Ganyan na ba kakapal ang pagmumukha mo para manatili rito na parang wala tayong nakaraan? Ang galing mo rin, naghihimutok nitong bigkas sa dalaga habang pahigpit ng pahigpit ang pagkakakapit nito sa kanyang balikat. Ang sakit sa kanyang braso at balat ay hindi na ininda ni Sofia bagkus ay ang mga salita nito sa kanya ang nagpapabigat ng kanyang mga mata upang lumuha. Hindi ako ang umaasta na para bang wala tayong nakaraan, Peter, kundi ikaw. Sinabi mo nga hindi ba na hindi mo ako kilala kaya huwag mo akong baliktarin, aniya rito at mas naningkit ang mga mata ng binata. Kitang-kita sa mata nito ang labis na galit at pagkapuot dahil, yun ang totoo, hindi na kita kilala, Sofia. The moment noong iniwan mo akong nag-iisa, naligaw ako. Nalunod ako sa lungkot at pighati hanggang sa umabot ako sa punto na maging sarili ko'y hindi ko na nakilala. Ngayon na okay na ako ay bumalik ka. Bakit? Let's say na hindi mo nga alam kung sino ako at kung sino ang pagsisilbihan mo kaya ka pumayag dahil nga naman malaki ang utang na loob ng ospital nyo sa pamilya namin, pero alang-alang sa kahihiyan, noong nakita mo ako, noong nalaman mong ex-boyfriend mo palang pagsisilbihan mo, di sana nahiya ka kahit konti lang. Sana'y nahiya ka, Sofia, pero wala, matigas ka. You can walk out of this house pero pumayag ka sa nais ni Papa. Bakit? Kasi mayaman ang mga tao dito kaya sinisiksik mo ang sarili mo dito. If you want money then tell me the price and I will pay you more. Total mukhang pera ka naman, pangiinsulto nito sa kanya sabay bagsak ng mga luha mula sa mga mata ng dalaga kasunod noon ay ang paglipad ng kanyang isang kamay sa pisngi ng binata. Sino ka? Sino ka para husgahan ako? Peter, masakit niyang sambit habang ang binata ay napahid ang mukha dahil sa malakas niyang pagkakasampal rito. Masakit para kay Sofia ang mga salitang iyon na para bang nais ipamuka sa kanya ng binata na siya ang pinakamasamang babae sa buong mundo. Dahan-daang binalik ni Peter ang kanyang tingin sa dalaga at matulis itong tinitigan sa mga mata habang si Sofia naman ay naguguluhan sa binata si Doktora Robles. Mukhang may gusto sa iyo ang kuya ko, but I want my feelings to be clear in front of him that I like you. Baka kasi kunin ka rin niya. Kagaya ng ginawa niya sa amin ng dati kong minamahal, Dr. Robles. Pwede ba akong manligaw? Agad na sabi nito sa dalaga. Napakurap-kurap na lang si Sofia sa sinabi nito sa kanya. Dahil ang mga mata nito ay halatang nagsisinungaling, wala siyang nakikita sa pagkatao nito na mahal siya nito. At manghahalik na si Adrian sa kamay ni Sofia nang biglang naningkit ang mga mata ni Peter, sabay agaw nito ng kamay ng dalaga, tsaka puwersahang inagaw si Sofia mula sa kapatid. She is my personal doctor, Adrian. It means sa akin lang siya magtatrabaho, sa akin lang at hindi sa kung kanino man. At higit sa lahat ay hindi sa iyo. Now, leave my house, mariin itong pagtatabuyan sa kapatid, ngunit pilyo lang itong ngumiti. Wow, territorial ah. Pero sige, aalis ako sa bahay mong to pero babalik ako bukas. Day off niya bukas, hindi ba? It means wala kang karapatan na pigilan siya o pagbawalan siya kung saan siya pupunta at kung sino ang kasama niya. Tama ba? Panunukso nito sa kapatid, saka itinoon nito ang atensyon sa dalaga. Doktora, pwede bang sumama ka sa akin bukas? Pwede bang magkampang tayo bukas doon sa private property namin? Magandang lake doon at may hot spring pa, pang-iinganyo nito sa dalaga. Sige ba? Anong oras ba tayo aalis? Walang pagtutol na wika ni Kiana. At matulis siyang tiningnan ni Peter sa mga mata, napalunok na lang siya ng kanyang sariling laway sa kung paano siya nito titigan na para bang may malaking krimen siyang nagawa. Pumayag lang naman siyang lumabas para bukas dahil malaking tulong ito para sa kanya na hindi maramdaman ang pagsasawalang bahala ginagawa ni Peter sa kanya. Isa pa, tiyak naman yang walang gusto sa kanya si Adrian kaya okay lang kung sasama siya rito. Good, then it's settled. Gising, sambit ni Adrian. Sabay masayang tumalikod at nilisan ng mansyon ng kanyang kuya. Habang sa kabilang banda naman ay naiwang nakasunod si Peter sa bawat yapak ni Sofia. Did you call him para pumunta dito?
Bakit ganoon kabilis kung pumayag sa nais niya? Isang invite lang papayag ka kaagad. Tell me, do you like him? Mala investigador na sambit ni Peter sa dalaga at bagsak balikat siyang tiningnan ng dalaga sa mga mata. Boss Peter, day off ko naman bukas. Pwede akong sumama sa kahit sinong tao na gusto ko. At isa pa, di ba ikaw na mismo nagsabi sa akin na ituring kitang boss at ganoon ka din sa akin? Bakit ngayon kung makialam ka sa akin ay daig mo pang asawa eh? Ilang araw mo na nga akong tinatratong parang hangin, tapos ngayon pinapakialaman mo ako. Magsabi ka nga ng totoo, mahal mo pa ba ako? PR ang kanyang tanong sa binata at sa muli ay natahimik si Peter at matagal bago ito nagsalita ulit. Hindi kita mahal, Sofia, agad na sagot ni Peter na siyang ikinaluhan ng mga mata ng dalaga. Kahit na itinatrato siya ni Peter na parang hangin, ay umaasa pa rin siyang na magagawa pa rin siya nitong mahalin ulit, na sana'y biglang tumibok ang puso nito para sa kanya. Inuulit ko, hindi kita mahal. Ganito ako dahil ayaw kong pati ang kapatid ko ay paglaruan mo. O baka naman ay dahil sa pera kaya mo inaakyat ang kapatid ko. Ganoon kasi kayo ng kuya mo, mababa ang tingin nyo sa mahihirap at kapag mayaman ay abot langit ang pagkagusto nyo. Tama, pang-iinsulto niya sa dalaga at malakas na sampal ang ibinigay ng dalaga sa kanya. Bakit hindi ba totoo na ganyan ka? Na ganyan kayo ng kuya mo noong mahal na mahal kita? Hindi ba't iniwan mo ako dahil mahirap lang ako, dahil wala akong kinabukasan sa akin, panunumbat ng binata sa dalaga dahil ang huling araw ng pagkikita nila noon ay ang pumapatay sa puso niya hanggang ngayon. Have you still remember those words na sinabi mo sa akin, Sofia? Do you want me to repeat it para maalala mo kung paano mo dinurog ang puso ko? The time he said to me that, Peter, maghiwalay na tayo dahil isa kang tao ang mahirap, wala kang kwentang tao dahil wala akong magiging bukas sa'yo at tama ang kuya ko. Nawala akong bukas kapag ikaw ang kasama ko at napagtanto ko rin na hindi ang taong kagaya mo ang gusto kong makasama sa habang buhay Biko, ayokong maghirap kasama ka. Pag-uulit ng binata sa mga katagang hindi niya magawang kalimutan. Habang si Sofia naman ay sunod-sunod siyang napaluha. Inaamin niya sa kanyang sarili na masakit ang mga salitang binibitawan niya noon at maging siya ay nasasaktan din. Peter, sorry. I'm sorry kung nagdulot ako ng sakit ng pag-iwan ko sa iyo noon. Sinabi ko lang mga katagang yun dahil alam kong maghahabol ka at kapag ginawa mo yun ay baka mag-away na kayo ng kuya ko at kapag naghabol ka, mas mahihirapan akong ilayo ang sarili ko mula sa'yo. Masakit din sa akin ang ginawa ko dahil mahal kita, Peter, mahal kita, aniya sa lalaki habang lumuluha ang kanyang mga mata at manghahawakan niya ang kamay nito ngunit agad itong inilayo ng binata. Masakit din para sa'yo. Ganoon ba? Kung masakit para sa'yo edi sana binalikan mo ako pero hindi mo ginawa dahil madali lang para sa iyo ang lahat. Akala mo lang yun. Akala mo lang madali lang sa akin ang lahat pero hindi, Peter. Araw-araw ay namumuhay akong may pagsisisi at hapdi sa puso ko dahil kailangan kong saktan ang taong mahal ko para lang sa kuya ko, kailangan ko siyang sundin noon. Peter, iniwan kita pero araw-araw ay umaasa ako na pagdating ng araw ay nandyan ka pa rin, na pwede kitang balikan kapag sumang-ayon na ang panahon para sa ating dalawa, hagulhol niya sa harap nito ngunit umiling lang ang binata. Desisyon ko lang ang mali noon, Peter pero hindi ang pagmamahal ko sa iyo at umaasa ako na kaya mo pa rin akong mahalin ulit. There is no second chance sa pagmamahal ko sa iyo, Sofia, mariin niyang bigkas sa dalaga kahit na ang totoo ay mahal pa talaga niya ito. Sadyang ang galit na bumabalot sa kanya mula sa nakaraan ang tanging nagpipigil sa kanya sa muling pagbubukas ng kanyang puso para sa dalaga. Hindi mo mahal si Isabela, Peter. Mahal niya ang kapatid mo kaya bakit hindi na lang ako? Bakit hindi na lang ako ulit? If you will give me a second chance, I promise that I will love you right this time, kumbinsi niya sa binata ngunit nagmatigas pa rin ito. Mas mabuti pang ikasal ko sa taong hindi ko mahal, Sofia dahil kung iiwan man ako balang araw ay hindi ako masasaktan, katwiran nito sa kanya. Peter, sabihin mo lang sa akin kung ano ba ang dapat kong gawin para makuha ko ulit ang puso mo. Aniya at umiling ang binata. Ibang klase ka rin pala, Sofia kung magpilit. Kung may magagawa ka man para sa akin, na yun ang umalis ka dito sa pamamahay ko. Simula sa araw na ito ay tapos na ang trabaho mo sa akin. Sambit nito na siyang labis na kung makapagsalita kasi ito sa kanya ay parang gusto na siya nitong kalimutan ng tuluyan. You heard me clearly,
Your job is over. Mariin itong sambit sabay talikod sa dalaga ngunit maagap siyang pinigilan ng dalaga at napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa kanyang kamay. Peter, patunayan mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Patunayan mong hindi na ako, para matahimik na ang puso ko, para magawa ko na ring magmahal ng iba at maya kung wala na tayong bukas, tulungan mo naman akong kumawala sa ating nakaraan. Tulungan mo akong kalimutan ka. Pakiusap niya sa binata at malamlam siyang tinitigan nito sa mga mata. Palayain mo na ang sarili mo, Sofia. Palayain na natin ang isa't isa. Maaaring mahal pa kita ngayon pero mas nangingibabaw ang galit ko para sa iyo at sa ganitong sitwasyon ay hindi ko kayang mahalin ka ulit, sambit ng binata sa dalaga at isang luha pang pamatak sa mga mata ng dalaga. Naintindihan ko, kakalimutan na kita ng tuluyan sa pagkakataong to, tugon niya sa binata at kuyong kamaong nagpipigil si Peter na tila ba ay masakit para sa kanang sinabi ng dalaga. Pakiramdam niya ay ayaw niyang kalimutan nito ang lahat tungkol sa kanilang dalawa. Sabihin mo sa akin, Sofia, ano bang gusto mong gawin ko para sa'yo? Angkinin mo ako, turan sa kanya ng dalaga at agad na kinabig ni Peter ang bewang nito padaikit sa kanya tsaka mariin itong hinalikan sa labi. Ang bawat halik nila para sa isa't isa ay hindi halik ng pagmamahalan kundi halik ng pagkasabik sa isa't isa, halik na kay tagal na ulila, halik na kay tagal naghintay, halik na puno ng pagmamahal na nais magpapatuloy. Kapwa tumigil ang dalawa sa paniniil ng halik sa bawat isa. Nagtama ang kanilang mga mata na tila kahit walang salita silang binibitawan ay batid nila kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa. Agresibong binuhat ng binata si Sofia papasok sa silid nito at inilapat ang likod nito sa kama at sa kamang iyon ay nagpatianod na ang dalawa sa bugso ng kanilang damdamin at init ng katawan. Matapos ng mainit na gabi ay mahimbing nang nakatulog si Sofia sa braso ng binata dahil sa pagod. Habang si Peter naman ay napapangiti habang pinagmamasdan ang natutulog nitong mukha. Totoo nga ang sinabi mo sa akin ngayon Kiana na hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ako. Akala ko puro kasinungalingan lang ang mga sinasabi mo sa akin pero nagkamali ako tonight. You just prove yourself na ako lang talagang minahal mo mula noon hanggang ngayon, masaya niyang wika sa sarili matapos malaman na siya ang unang lalaking nakapiling ng dalaga sa kama, isang hudyat na hindi ito nagmahal ng iba mula noong nagkahiwalay sila. Nilero niya ang buhok ng dalaga gamit ang kanyang daliri tsaka inamoy-amoy ang bango. Ilang taon na ang amoy mo pa rin ang hinahanap-hanap ko, Sofia. At ngayon na muli tayong nagkita ay ilang linggo kong tiniis na huwag mapalapit sa'yo dahil alam ko sa sarili ko na mahuhulog na naman ako sa'yo ulit o mas tamang sabihin na kahit kailan ay hindi na walang pagmamahal ko para sa iyo, Sofia. When you wake up, I will make sure that we will make everything right, gagawin nating tama ang lahat at ipagpapatuloy na natin ang naudlot nating pagmamahalan. Dugtong niya sa kanyang sarili at nakontentong pagmasdan ang dalaga sa gitna ng kanyang pagmamasid sa magandang mukha ng dalaga ay isang mahinang yapak ng mga paa ang kanyang narinig kaya minabuti niyang tumayo mula sa kama. Dahan-dahan niya muna ang ainal-alayan ng ulo ng dalaga na makahiga sa unan at maingat itong binitawan upang hindi ito magising tsaka dahan-daang binuksan ng pintuan. Pagkabukas niya sa pintuan ay bumungad sa kanya si Adrian na may seryosong mukha. I told you to leave. Bakit nandito ka pa? Madiing sambit niya sa kapatid ngunit ang mga mata ng kapatid Did ay nanatiling matulis at ni isang kisap mata ay hindi nito ginawa. I heard everything, kuya. Kaya pala ang lamig mo sa doktor mo ay dahil may nakaraan pala kayo. Aniya rito at pinag-cross ni Peter ang kanyang dalawang kamay bago sinagot ang kapatid. At ano naman ang pakialam mo kung may nakaraan kami? Nalulungkot ka ba dahil batid mo ngayon na hindi mo siya maaaring ligawan, mala-territorial nitong sambit at mas lalong nanulis ang mga mata ni Adrian. I don't care kung anong meron kayo ni Dr. Robles. At the very first place ay wala naman akong pakialam kung may relasyon na ba kayong dalawa o kayong dalawa. I don't care about the strings between you and her, kuya. I plan to use her para galitin ka. But I cannot do it anymore dahil sa natuklasan ko sa inyong dalawa, kuya. Lalaki sa lalaki, mahal ko si Isabela. Ngayon pa lang ay nagloloko ka na sa relasyon nyo. Fan mo siya at malapit na kayong ikasal pero ngayon pa lang ay hindi ka nakarapat-dapat para sa kanya. Gusto kong hiwalayan mo siya, kuya, dahil wala siyang magiging buhay sa piling mo. I'm begging you, kuya, ibigay mo siya ulit sa akin. Pagmamakaawa niya rito tsaka nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Peter. Adrian,
Hindi ako masamang tao lalong-lalo na hindi ako masamang lalaki. I've been thinking about giving her back to you dahil hindi ko naman talaga siya mahal at hindi niya rin ako mahal. We are both forced to marry each other for the sake of our company. I was willing to marry her too dahil yun ang gusto ni Papa at gusto ng Papa niya. Panganay ako sa atin at sa tradisyon ng pamilya ay ako dapat ang maunang mag-asawa. I and Sofia had a long story kahit tagal ko siyang iniwasan at tiniis but still I can't stop myself for loving her. If you want Isabella back, kausapin mo si Papa and I will talk everything to Isabella at saka na ako magpapaliwanag kay Papa. Is that a deal? Aniya sa kapatid at malapad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian. Sa ganoong pag-uusap ay nawala ang alitan ng magkapatid sa isa't isa. Nang matapos makipag-usap ay bumalik na si Peter sa tabi ni Sofia at maingat itong hinalikan sa labi. The moment you wake up, I promise that everything will be okay. Hindi ka na masasaktan, hindi ka na iiyak. I'm not afraid to love you again, Sofia. Hindi na ako takot masaktan ulit dahil ang totoo ay takot akong muli kang mawala mula sa akin. Anes ng dalaga at muli itong hinalikan. Hinintay ng binata na tumuntong ang oras sa 5:00 at agad niyang pinuntahan si Isabella sa pamamahay nito. Nais niyang sa pagbukas ng mga mata ni Sofia ay natapos na niya ang lahat. Ang aga mo naman, Peter. Parang mahalagang bagay ang pinunta mo rito para gisingin mo ako ng ganito kaaga. Reklamo ng dalaga at ni konting sayay walang nakikita sa mukha nito. Maikling ngumiti si Peter sa dalaga. I'm sorry, Isabella. Aniya sa dalagat kumunat ang noo nito sa pagtataka. Sorry saan? Sorry for not making you happy. Alam kong ni minsan ay hindi ka sumaya sa akin dahil wala kang ibang minahal kundi ang kapatid ko. I'm sorry for making your heart unhappy but now it's your time to be happy. Isabella aniya at mas kumunat pa ang noo nito sa pagtataka. What do you mean? I mean, Adrian is ready to get you back. Aniya at sumilay ang saya sa mukha ng dalaga. I don't know what you mean about him getting me back pero isa lang ang malinaw sa akin, hindi na tayo ikakasal, wala nang kasal. Masaya nitong sambit na may ngiti sa mga labi at tinanguan siya ni Peter. Yes, you don't have to marry me, aniya sa dalaga at napatalon itong yamakap sa kanya. Thank you Peter, ang saya ko, ang saya-saya ko, wika ng dalaga at mahigpit din siyang niyakap ng binata. Matapos mag-usap ng dalawa ay nagpas siyang binata na bumalik na sa kanyang mansyon at kasalukuyang minamaneho nito ang kanyang kotse. Habang sa kabilang banda naman ay nakaupo ngayon si Sofia sa kama habang nanlulumo ang kanyang puso dahil sa kanyang paggising ay wala na ang binata sa kanyang tabi. Peter, talaga bang wala na? Talaga bang ayaw mo na akong makita? Aniya sa kanyang sarili ng matunghayan na wala na ito sa kanyang tabi. Isa pa. Nangako kasi siya rito na pagkatapos ng isang gabing pagsasalo ay pinanggako niya si binata na aalis na siya at hindi na siya magpapakita pang muli. Dinudurog-durog man ang puso ni Sofia ay mabigat sa loob siyang tumayo mula sa kama at nilisan ang mansyon. Mabilis siyang sumakay sa taxi na may malayong iniisip. Mabilis man ang pagpapatakbo ng driver ay wala siyang pakialam at abala ang kanyang puso sa pagnamnam ng sakit na kanyang nararamdaman hanggang sa isang malakas na tunog ng pagsalpok ang kanyang narinig. Mabilis ang pangyayari at unti-unti siyang nawawalan ng ulirat. Dahan-dahan lang, ingatan ang mga sugatan, tanging boses na narinig ni Kiana habang nanlalabo ang kanyang mga mata at may kung anong likido ang pumapatak mula sa kanyang noo pababa sa kanyang mga mata. Magulo ang sitwasyon habang nakarinig siya ng maingay na tunog ng ambulansya. Kasunod noon ay napagtanto niyang nakasakay na pala siya sa bed at maingat siyang ipinasok ng mga nurse sa ambulance. Pagkapasok sa loob ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Sa mahinang sambit niya sa kanyang sarili habang nakikita niyang pilit na nire-revise ng isang doktor ang binata, isang patak ng luha ang kumawala sa mga mata ni Sofia matapos niyang makita ang kalunos-lunos na itsura ni Peter. Duguan ito at halos tadtere ng mga bubog na nakatusok ang mukha nito. Nais man niyang hawakan ng lalaki, ngunit wala siyang magagawa. Masakit ang buo niyang katawan at hindi siya makagalaw hanggang sa unti-unting pumikit ang kanyang mga mata habang may butil ito ng mga luha. Mabilis na isinugod sa ospital ang mga sugatan. Sa awa ng Diyos ay ligtas ang driver at maging si Sofia. Halos isang linggong nanatili si Sofia sa ospital bago siya nagkamalay. Glad that you're awake now, Dr. Robles. Hindi ka pa masyadong makakagalaw ngayon dahil nag-uumpisa pa lang na maghilom ang mga sugat mo sa katawan.
Maybe you need one more week para makatayo mula sa kama na yan, wika ng kapwa-doktor. Ikaw pala yan, Dr. Marquez. Salamat sa pag-aasikaso sa akin. Akala ko patay na ako, pagbibiro niya at bigla niyang naalala si Peter. Doktor, si Mr. Dalton, kumusta siya? Kumusta ang kalagayan niya? Ani niya at agad na binalot ng pagkabahala ang mukha ng dalaga. Dalton is far from death. Maayos na ang kalagayan niya. Ani nito sa kanya at nakahinga siya ng maluwag dahil dito. Mabuti naman kung ganun. Mabilis ang pangyayari nung araw na yun at isang malakas na pagsalpok na lang ang narinig ko. Maaaring si Mr. Dalton ang naging kabanggan ng taxi na sinasakyan ko. Dr. Marquez, pwede ko bang makita si Mr. Dalton? Like what I said earlier, Dr. Robles, isang linggo pa bago ka makaalis sa kama na yan, paalala nito sa kanya at mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Please, I want to see him. Kahit sandali lang, pakiusap niya rito at isang buntong hining ang pinakawala nito dahil sa pakiusap niya pinayagan siya nito sa gusto niya. Kasalukuyang nakaupo siya ngayon sa wheelchair habang nakatingin sa walang malay na si Peter. Is far from death, pero lubha ang naging kalagayan niya. Maraming bubog ang nakatusok sa mukha niya, including his eyes. Mr. Dalton is now a blind man, wika sa kanya ng kapwa niya doktor at muling nagpakawala ng mga luha sa mata si Sofia. Dr. Marquez, pwede bang iwanan mo muna ako rito? Pakiusap niya rito at iniwan nga siya nito sa loob ng silid. Nang mapag-isa, hinawakan niya ang kamay ng binatang hanggang ngayon ay walang malay. Peter, bigkas niya sa pangalan nito kasabay nunay ang pagpatak ng butil ng mga luha mula sa kanyang mga mata at pamatak ito sa kamay ng binata. Habang tinitingnan niya ang taong mahal niya sa ganoong kalagayan ay hindi niya maiwasang isisi ang lahat sa kanyang sarili. Peter, kasalanan ko ang lahat ng to. Kasalanan ko lahat. Wala akong ibang alam kundi ang saktan ka. Pakiramdam ko'y walang mapaglagyan ng mga kasalanan ko sa'yo at ngayon ay nakahiga ka sa kamang yan na walang malay. Wala akong ibang alam kundi ang saktan ka ng paulit-ulit. Hindi ko na alam kung ano ang kaya kong gawin upang makabawi sa'yo. Hindi ko nga alam kung tama ba na minahal kita dahil puro sakit at kapahamakan lang ang dala ko sa'yo. Maaaring ang tama ka na hindi na tayo dapat magkita pa. At sana sa huli kong gagawin ay makatulong ako sa'yo kahit konti. Sana sa gagawin kong ito ay makabawas man lang ako sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo, Peter. Mahal na mahal kita at baka sa pagbukas mo ulit ng mga mata mo ay hindi na kita makikita pang muli. Mahal na mahal kita, Peter. Kung alam mo lang sana kung gaano kita kamahal, ani niya habang walang tigil na lumuluha ang kanyang mga mata habang hindi binibitawan ang kamay nito. Marahang hinaplos-haplos niya ang daliri nito tsaka hinalikan. Matapos niyang masabi ang nais niyang sabihin sa lalaki, marinig man siya nito o hindi ay ang importante sa kanya ay nasabi niya na ang nais niyang ipahatid rito at ngayon ay kasalukuyang nag-uusap sila ng head doctor niya sa kanyang silid. Are you sure about this, Dr. Robles? Hindi makapaniwalang wika ng kanyang head doctor sa desisyong kanyang narinig mula rito. Dr. Robles, marami namang ibang tao dyan and it doesn't need to be you. Hindi mo kailangang gawin ito, dugtong nito at bakas pa sa tinig nito ang hindi pagsang-ayon sa nais ng dalaga. Dr. Marquez, desidido na ako at kahit anong gawin mo ay hindi na magbabago ang isip ko at hinihiling ko sa iyo na kung ano man ang napag-usapan natin ay mananatiling sikreto. Aniya na may ngiti sa labi at napapabuntong hininga na lang ang doktor. Bakas pa rin sa mukha nito ang panlulumo sa nais ni Sofia. Nang gumaling si Kiana at naging maayos na ang lahat at handa na ng lahat ng kailangan ay isinagawa ng operasyon ni Peter. Sa loob ng mahabang oras ay matagumpay ang naging resulta ng operasyon. Pagkatapos nyon ay nanatili pa sa ospital si Peter para sa obserbasyon hanggang sa tuluyan na nitong naibuka ang kanyang mga mata. Masaya ang lahat na muli nang nakakakita ang binata at sa unang pagbukas ng mga mata nito ay isang babae ang agad niyang hinahanap. Papa, si Sofia, nasaan siya? Bakit wala siya rito? Papa, kailangan kong makausap si Sofia. May nais akong sabihin sa kanya, apuran niya sa kanyang ama ngunit nag-atubili itong sagutin siya. Papa, tell me where is she? Pagpupumilit niya rito at napilitan ang Don na sagutin ito. Matagal nang nilisan ni Dr. Robles ang mansyon, anak. Simula ng araw na umalis siya, hindi ko na siya muling nakita pa, anito sa kanya at kumunat ang noon ng binata. And where did she go?
Di ba sa ospital siya nagtatrabaho? Wala ba siya rito? Sunod niyang tanong sa ama. Umalis din siya rito, anak, sagot nito at may kung anong dumagan sa dibdib ng binata na nagpabigat sa kanyang damdamin. Naalala niya ang lahat nung panahon bago may mangyari sa kanila ni Sofia. Naalala niya ang pag-uusap nila at ang kanyang huling hiling rito na sana ay hindi na sila muling magkita pa. Nalumbay ang puso ng binata at labis niyang pinagsisihan ang kanyang sinabi rito. Gayunpaman ay hindi siya susuko. Nang makalabas sa ospital ay agad niyang ipinahanap si Kiana ngunit hindi niya ito makita. Sa pagkawala ni Kiana ay hindi na magawa ng kanyang puso at damdamin ang lamagay sa tahimik. Kasalukuyang kaharap ni Peter ngayon ang salamin habang titig na titig sa kanyang mga mata. Anong silbi ng mga mata ko kung hindi nakita makikita pang muli, Sofia? Kung alam ko lang na hindi nakita muling masisilayan pa ay mas nanaisin ko na lang ang mabulag habang buhay, bigkas niya sa kanyang sarili na may lumbay. Kalaunan sa kanyang pagmamasid sa kanyang mga mata sa salamin ay saglit siyang natahimik. Ngayon lang niya napagtanto na ang kanyang bagong matay tila kulay brown, kahawig ng mga mata ni Sofia. Kiana, ikaw ba? Haka-haka niya sa kanyang isipan at dali-daling kumari pa ng takbo pababa ng hagdan at mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Maagap niyang tinungo ang ospital at agad na hinanap si Dr. Marquez. Dr. Marquez, nais kong malaman kung sino ang taong nagbigay sa akin ng bago kong mga mata, maaari ba? Pakiusap niya rito ngunit tinalikuran lang siya ng doktor. It's confidential, Mr. Dalton, tanging tugon nito at nagpatuloy sa paglalakad ngunit sinundan siya ng binata at hinaranggan pa siya nito. It's her. Si Sofia ba? Mabilis niyang tanong rito at natahimik ang doktor. Like what I said, it's confidential, Mr. Dalton, muling wika nito at hindi siya tinigilan ni Peter hanggang sa wala na itong napala sa kanya. Umuwi ang binata sa mansyon ng kanyang papa at ito naman ang kinulit niya. Papa, kilala mo ba kung sino nagbigay sa akin ng bago kong mga mata? Aniya rito at tumalikod ang Don, halatang may tinatago ito sa kanya. Hindi anak. Mahigpit ang hospital at pinapanatili ng nag-donate sa iyo na kahit anong mangyari ay hindi ibibigay ang kanyang pagkakakilanlan, kaya hindi ko rin alam, anak, sagot nito sa kanya. Papa, you're lying. I know you know kung sinong taong yun. Si Sofia, hindi ba, anito sa ama ngunit muling tumanggi ito. She's not, at hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. But I'm sure hindi siya ang eye donor mo, anito sa kanya ngunit hindi pa rin siya kumbinsido. Then why I can see her in my eyes? Why am I telling myself that my eyes are her eyes? Naluluhan niyang sambit sa ama at mabigat sa loob na sumalampak sa sofa sabay sinabunutan ang kanyang sariling buhok. I'm getting crazy, Papa. I love her. I love her so much. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko mababaliw na ako. I regret everything. Nagsisisi ako na pinagtabuyan ko siya nung nasa tabi ko pa siya at ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang mga bago kong mata ay nagpapaalala sa akin ng mga mata niya. Hindi ko na alam, Papa, hindi ko na alam. Tapos ngayon hindi ko pa siya makita, Papa. I don't know of what I'm going to do. Aniya sa kanyang papa at malaking awa ang naramdaman ng Don sa kanyang anak. Ramdam niya at kitang-kita niya ang paghihirap ng damdamin nito at tunay ang pagmamahal nito para sa dalaga. Bahagya siyang lumapit sa anak at tinapak ang likod nito tsaka may inabot na papel. Napatingala naman si Peter sa kanyang ama. Ang totoo, nagsinungaling ako. Alam ko kung nasaan si Sofia. Puntahan mo siya para masagot ang mga katanungan mo. Anito sa kanya at mahigpit na niyakap ni Peter ang ama at tsaka nagpasalamat. Agad na tinungo ni Peter ang binigay na address sa kanya ng ama at sa pagdating niya sa bahay ng nasabing address ay agad siyang nag-doorbell kasabay nun ay ang pagbubukas ng pintuan. Gabriel, bigkas niya nang makilala ang kapatid ni Kiana at bumaka sa kanyang pagkabahala dahil baka ayaw siyang papasukin ito dahil malaki ang pagkadisgusto nito sa kanya noon. Peter, ikaw pala. Pasok, mahinahon nitong wika sa kanya at naupo sila sa sala. Gabriel, nandito ba si Sofia? Nais ko sana siyang makausap, agad niyang wika rito. Peter, bago mo kausapin ang kapatid ko ay nais ko munang humingi ng tawad sa nasira akong relasyon niyo ng kapatid ko noon. Hindi totoong hindi kita gusto para sa kanya, pero panganay ako at wala na kaming mga magulang kaya nais ko lang na masiguro ang kinabukasan ni Sofia at dahil sa paninigurado ko ay sinira ko kayong dalawa kaya patawad.
Alam kong kapwa kayong nadulag ang mga puso niyong dalawa noon at sana'y dumating ang panahon na mapatawad niyo ako, seryoso nitong sambit sa binata at bahagyang ngumiti si Peter. Kalimutan na natin ang nakaraan. Nais kong magsimula ulit kasama siya. Gusto kong mabuhay kasama ang kapatid mo, aniya rito at nginitian din siya nito. Nasa garden si Sofia. Puntahan mo siya, pahintulot nito sa kanya at agad na pumunta si Peter sa hardin. Pagkarating niya roon ay nasalayan niya ang babaeng nakatayo habang nakatalikod sa hardin na animoy nilalanghap ang preskong hangin. Dahan-dahan siyang lumapit rito, maingat siyang humarap rito at doon bumalandra sa kanyang mga mata ang kalagayan ng dalaga. Doon niya nakumpirma na bulag na ang dalaga at ang mga mata nito ay ang mga mata niya. Sino ka? Ang tanong ni Sofia nang maramdaman niyang may ibang tao siyang kasama sa hardin. Hindi naman napigilan ni Peter ang kanyang pag-iyak at paghagulhol sa harapan ng dalaga at babagsak siyang napaluhod sa harapan nito. Dahan-dahan siyang yamakap sa binti ng dalaga at sinubsob ang kanyang mukha sa dalawang hita nito. Kiana, bakit? Bakit mo ginawa to? Bakit kailangan mong magsakripisyo para sa akin? Bakit kailangan mo pang ibigay ang mga mata mo para sa akin, Sofia? Patawad. Patawad. I'm a failure, hagulhol niya sa harap nito habang naninikip ang kanyang damdamin. Napasinghot naman si Kian at nais na rin niyang umiyak ngunit mas pinili niyang yakapin ang binata. Peter, mahal na mahal kita. Walang ibang sagot sa tanong mo kung bakit ko ginawa yun kundi ang salitang mahal kita. Ginawa ko ang lahat ng yun dahil mahal kita, sagot niya sa binata at mas niyakap pa siya nito. Patawad, Sofia. Patawad sa lahat. Masyado akong huli para ipagtapat sa iyo na mahal kita, na kahit kailan ay hindi ka nawala sa puso ko. I owe everything to you, Sofia. Gusto kong magpatuloy sa buhay na kasama ka. Gusto kitang makasama, Sofia. Tanggapin mo ulit ako sa buhay mo. Pakiusap, pakiusap. Mahalin mo ako ulit and I promise that I will be the best man for you. Just give me a second chance na karapat-dapat ako para sa'yo. Hiling niya rito at hinaplos-haplos ng dalaga ang mukha ng binata. Kahit kailan hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo, pero bulag na ako at hindi na ako magiging mabuting tao para sa'yo. Maraming iba dyan na mas nababagay sa'yo, Peter, anya sa lalaki at hinawakan nito ang isang kamay niya at hinalikan tsaka hinawakan ng sobrang higpit. Kahit bulag ka, mahal kita. Hindi mo kailangan na makitang mahal kita dahil ipaparamdam ko sa'yo yun, Sofia. I don't need anyone by my side kundi ikaw lamang, Sofia. Please be by my side again. Please love me back. Please be my compass. Anya sa dalaga at mahigpit siya nitong niyakap. Peter, I don't need to love you back because I never stopped from loving you. Anito sa kanya at kasunod nunay ang pagdikit ng kanilang mga labi. Sa ganoong paraan ay malayang minahal ng dalawa ang isa't isa. Dinala rin ni Peter ang dalaga sa Amerika upang doon ito maghintay ng magiging eye donor nito at sa awa ng Diyos may nakuha silang donor at sa unang pagbukas ng kanyang mga mata ay si Peter ang kanyang unang nakita. Masaya siya na sa muling pagkakataon ay muli niyang nasalayan ang mukha ng lalaking minamahal niya. Nang maging maayos ang lahat ay agad na pinakasalan ni Peter si Sofia sa Amerika at ganap na silang naging masayang mag-asawa at sa paglipas ng mga buwan sabay nilang binibilang ang araw ng nalalapit na paglabas ng isang anghel sa kanilang buhay. Wakas.